Magsigaw ang lahat at ating ito ng ating presensya sa buong may kapal. Maaari mo ba pamunahan ang panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, Okay, bago kayo magsiupo ay maaari magtinyan muna ang ilalim ng inyong lugar at pulutin ang mga kalat o basura ng inyong makikita. Pagkatapos ay isaayos o ihanan ninyo ang inyong mga upuan. Ngayon ay maaari na kayong magsiupo. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. isang mapagpalang umaga rin po, sir. So, kamusta kayo sa umaga ito? Mabuti lang po. Mabuti naman kung gano'n. Nakikita ko na kay ganda na simulan yung araw at iyak kong makatulong ito nang sabihin ay maging masigasig kayo sa pakikinig sa umaga ito. Bago ko simulan ang ating talakayan ay akin munang alamin kung sino-sino ang iban sa ating klase o wala sa ating klase ngayong umaga. So, sino ang galing ngayong klase? Giselle. Okay, Giselle, maaari ko bang malaman kung sino-sino ang iban sa umaga ito? Wala pong iban, sir. Okay, magaling. At lahat kayo ay kompleto sa umaga ito nang sa tuwin ay sabay-sabay natin mapagsaluhan ng ating bagong talakayan ngayong umaga. Upang maging maayos ang ating ang gagawin ng ating diskusyon ay magkakaroon muna tayo ng mga alituntunin sa ating klase. So ano ang dapat gagawin ng isang mag-aaral kapag ang isang tagapagturo ay nagsasalita dito sa harapan? O ano ang nararapat na gawin ng isang pag-aaral? Okay, pagkasalan. Makinig na mabuti at iwasan na makikang alalalan natin. Okay, tama. So makinig ng mabuti habang ang guro ay nagsasalita dito sa harapan at huwag makipagdadala sa tabi kapag upang nang sa gayon ay kapag tatawagin ko ang iyong pangalan ay tiyak na kayo ay makakasagot sapagkat kayo ay nakikinig sa ating diskusyon ngayong umaga. So ano pa? Okay, Nomi? Upo ng maayos. Okay, umupo ng maayos nang sa gayon ay maging maayos ang inyong pakikinig. So ano pa? Okay? Higit ang mga bagay na gagawin namin sa Okay, iligpit ang mga kagamitan na walang pinalaman sa klase, lalo na ang mga elektronikong kagamitan tulad ng cellphone. Sapagkat ito ay magiging sagabal lamang sa inyong pakikinig. So ano pa? Sir? Itaas ang kanan kamay kapag gusto sumagot, may mga katanungan na nais nila. Okay, so itaas lamang inyong kanang kamay kapag nais ninyo o tigay ninyong sumagot sa ating talakayan. So, iyan ang ating magiging mga kasunduan ninyong umaga. So, maaasahan mo bang tatalima o tutuparin ninyo ang ating mga kasunduan hanggang sa katapusan ng ating klase? Opo, sir. Okay, mabuti naman po ito. Upang maging mas kapanapanabig ang ating diskusyon ngayong umaga, ay magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. So sa pamamagitan nito, mas magiging bukas tayo sa mga ideya at konsepto ng ating talakayan. Isang produktibong para ito ng sa gayon ay maging maayos ang ating talakayan ngayong umaga. So, para sa pagkabuo ng pagkat ay hatiin po kayo sa tatlong pagkat. Okay, so magbilang para sa pagkabuo ng pagkat ay nais ko magbilang kayo mula 1 hanggang sa 3. Okay, 1. Dalawa, tatlo, isa. Okay, so para sa pangkat-una ay dito sa kanan. Para naman sa pangalawang pangkat ay dito. At sa panguling pangkat naman ay ito. Okay, so ngayon ay yung gagawin bawat pangkat ay may nakalaang gawain. So, bibigyan ko lamang kayo na 5 minuto upang tapusin at ihanda ang inyong gawain. Ngunit bawat lahat ay meron akong ihinandang scoring board dito na kung saan ay ito ang magiging basihan kung sino ang may pinakamataas o pinakamaraming punto sa bawat pangkat. Halimbawa na lamang ang pangkat Pinoy ay
sa 30 puntos. So, ang pangkat Pilipinas naman ay nakakuha na 20 puntos. So, akin itong dinipit patungo sa 2 puntos. So, makikita natin dito kung sino ang pinakamataas o sino ang unang pangkat sa gawain na ating gagawin ngayong umaga. Okay, para sa pangkat una, sila ang magiging pangkat Pinoy. So, bigyan mo nga, para sa pangkat una, bigyan mo nga ako ng isang head hooray. Okay, magaling. So, ngayon sa ikalawang pangkat naman, sila ang pangkat Pilipinas. So, bigyan mo nga ako ng isang masigabong palakpakan. Okay, so para sa panghuling pangkat, sila ang magiging pangkat Pilipinas. So, bigyan mo ako ng isang Yu Club. So, alam mo, sa'yo na yun, dahil sa pagkat sikat yun sa aplikasyong TikTok. Okay, gawin mo. Okay, so ngayon, bawat pangkat ay may nakalaang gawain. Para sa unang pangkat, pakibasa ng inyong panuto. Sa pamamagitan ng flowchart, magbigay ng 5 salita na may kaugnayan sa salitang wika. Pagkatapos, bumuo ng sariling interpretasyon tungkol sa kahalagahan ng wika sa buhay ng bawat Pilipino. Okay, maraming salamat. So, para naman sa ikalawang pangkat, nalito ang inyong panuto. Pakibasa ng sabay-sabay. Gamit ang flower chart, magbigay ng mga dahilan kung bakit kailangan ng ating bansa na magkaroon ng wikang opisyal na nagagamit at mapupunawaan ng napakaraming Pilipino. Okay, maraming salamat sa pangkat. Para naman sa ikatlong pangkat, pakibasa ito ng sabay-sabay. Sa tulong ng graphic organizer, magbigay ng 4 na pangunahing dahilan sa kung paano mo maisasabuhay at mapapanatili at buhay ang ilang Pilipino sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Okay, so bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang ihanda at tapusin ang inyong gawain. So, pipili lamang kayo ng isang representante upang ilahad ang inyong natapos na gawain. Pero bago iyan, ay ating munang alamin at basahin ng sabay-sabay ang ating magiging pangantayan na siya magiging gawain ninyo upang kayo ay makakuha ng malaking puntos. Pakibasa ng sabay-sabay. Nila naman, limang bigatos, na ibigay ng mga usayang hinihingi ng takdang paksa sa pagkatang gawain. 3 puntos, kung may kaunting kaulagaan ng nilalaman na ipinakita sa pagkatang gawain. 1 puntos, kung maraming kaulagan sa nilalaman na ipakita ng pagkatang gawain. Presentasyon, organisado
magtutulungan sa bawat pangkat at sa gayon ay maging maayos at ang ating gawain, maging matagumpay ang ating gawain ngayong umaga. Okay? Paano na kayo magsimula? Gawin laban ng taglibig ang inyong gawain ang sa gayon ay hindi ko kayo makatasan sa mga utos.
gawain ay naibigay naman nila ang mga salita na may kaugnayan sa salitang wika at nakabuo din naman sila ng interpretasyon ukol o hinggil sa kalagahan ng wika sa buhay ng bawat Pilipino. So, bibigyan ko sila ng 5 puntos para sa nilalaman. Para naman sa presentasyon ay maayos na nailahad ng pagkatuna ang kanilang gawain. So, bibigyan ko sila ng 5 puntos. Para naman sa pagkakaisa, nakikita ko kanina na mayroong pagtutulungan o nagtutulungan ang pagkatuna, kung kaya ay bibigyan ko sila ng 5 puntos. Sa tama ng oras naman ay sila yung una na nakatigil sa pisara. So, bibigyan ko sila ng 5 puntos sa kabuuang 20 puntos. Ay, kapan ang pangkat ito. Okay, maganda ang pangkat Pilipinas. Isang napakaganda ng umaga sa inyo lahat. So, kami po ay ako po ang kinatawan ng pangkat Pilipinas. So, ang nakalaan na nagagawa niyo sa amin ay gamit ang flower chart, magbigay ng mga dahilan kung bakit kailangan ng ating bansa na magkaroon ng ibang opisyal na magagamit at mauunawaan ng napakaraming Pilipino. So, ano nga ba ang wikang opisyal ng Pilipinas? So, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay ang wikang Pilipino. So, narito ang aming mga sagot. Okay? Ito mga dahilan na nagpaparoon ng wikang opisyal. Okay? Ang una ay para magkaunawaan ang buong sambayanan. Isa, magitan ng wikang Pilipino. No, alam natin na ang wikang Pilipino ay alam na ng bawat Pilipino. At pangalawa, daan sa mabisang kalasakasan. So, kapag ang wikang opisyal, kaya lang tinatawag itong wikang opisyal kasi naiintindihan ito ng maraming Pilipino. So, naiintindihan ito para sa mabisang kalasakasan. At ang pangatlo na dahilan ay gamit sa anumang larangan. So, sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng sa sports, sa economics, okay, magamit natin ang wikang opisyal. At ang last na dahilan ay ang pag-unawa sa pagitan ng iba't ibang region. Okay, may maraming mga region sa Pilipinas. Magkaiba man ang ating mga unang kapatubong wika, subalit ang wikang opisyal ng Pilipino ay alam na natin lahat. Okay, maraming salamat. So, bigyan natin na Julio Club ang pangkat Pilipinas. So, tumayo ang pangkat una at pangkat 3 upang turuin siya. Okay, isa. Okay, simula. Handa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, so ngayon ay maganda na ang pangkat Pilipino. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ako ang kinatawan ng pangkat Pilipino. Ang nakata sa amin ay gumawa ng graphic organizer, magbigay ng apat sa pangunahing dahilan sa kung paano buhay sa buhay at mapanatili ng buhay ang ating Pilipino sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Ang unang sagot namin ay gawin or isama sa buhay ang isang Pilipino. Ibig sabihin naman ito ay gawin itong parte ng ating buhay. Hindi lang ito basta-basta wika lang, kundi ito ay magiging parte rin ng ating buhay. Pangalawa ay mahalin, pahalagahan ang wika. So, hindi lang ito i-chapera lang, kundi mahalin ito sapagkat ito ang ating wikang kabansa. Ang pangatlo ay ang pagmimili nito sa pang-araw-araw ng komunikasyon. So, kahit na marami ang mga wikang banyaga ay magbalin ka rin muna ng ating wikang opisyal. So, sa panghuli ay ibahagi sa iba ang kaalaman. So, ibahagi sa iba ang kaalaman para nag-alam natin sila kung ano ang wikang kabansa natin. Yun lamang kung paano namin ay sa buhay at panatili ang wikang Pilipino. Okay, maraming salamat. Ngayon, bigyan natin ng Good Job Club bigyan natin ng Big Minds Club pala ang pangkat 3. Okay? 1, 2, 3, 1, 2, 3, big man. Okay, so paumanhin sapagkat nakalimutan mo, bigyang puntos ang pangkat Pilipinas. So, para sa nilalaman ng
para sa nilalaman ng Pangkat Pilipinas, ay naibigay naman nila ang kailangan, kung bakit kailangan ng ating bansa na magkaroon ng isang wikang opisyal na magagamit at maunawaan ng napakaraming Pilipino. So, bibigyan ko sila ng 5 puntos para sa nilalaman. So, para naman sa presentasyon ay maayos na ilahad ng Pangkat Pilipinas ang kanilang natapos na gawain o ang kanilang gawain. So, bibigyan ko sila ng 5 puntos. Para na sa pagkakaisa ay naipamamalas ng buong miyembro ang pagkakaisa sa kanilang pangkat. So, bibigyan ko sila ng 5 puntos. So, sa tamang oras naman, tapos naman nila na sa tamang oras ang kanilang gawain. So, bibigyan ko sila ng 5 puntos sa buang 20 puntos. So, para sa Pangkat Pilipinas ay meron silang 20 puntos. Bigyan sila ng sigawang palakpakan. Okay, para naman sa Pangkat Pilipino ay para sa nilalaman ng kanilang gawain ay naibigay naman nila ang mga 4 na pangunahing dahilan kung paano nila ay sasabuhay at mapapanatili ang nabuhay ang wikang Pilipino sa pang-araw na pamumuhay. So, bibigyan ko sa nilalaman ng kanilang gawain na 5 puntos. Para naman sa presentasyon, maayos na nailahan ng Pangkat Pilipino ang kanilang gawain. So, 5 puntos para dyan. Para sa pagkakaisa ay nakita ko kanina na mayroong pagtutulungan ang Pangkat Pilipino. So, bibigyan ko sila ng 5 puntos. At sa tamang oras naman ay naidikit naman o natapos naman nila ng hindi lumagpas sa oras na ang Pangkat Pilipino. So, mayroon silang 20 puntos. So, para sa Pangkat Pilipino, mayroon silang 20 puntos. Okay? Bigyan nyo na masigawang palakpakan ng inyong sarili sapagkat perfecto ang inyong nakuhang mga puntos. Okay, so batay sa inyong ginawang gawain, so napakalaga talaga na magkaroon ng isang opisyal na wika ang isang bansa. So, base sa inyong ginawang gawain ngayong umaga, ano kaya sa tingin ninyo ang ating magiging paksa sa araw na ito? Okay, Sophie? Sa tingin ko po, ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa kahulugan ng wika. Okay, maraming salamat. Okay, maraming salamat. Sino pa? Okay, Giselle? Sa tingin ko po, ang paksa na aming tatalakayin sa araw na ito ay tungkol po sa wikang opisyal ng Pilipinas. Okay, magaling itong pa. So, ang inyong mga kasagutan ay may malaking kaugnayan sa ating paksang tatalakayin ngayong umaga. Okay, pakibasa ng sabay-sabay ang ating paksa. Pinipili ang wikang pambansa. Okay, so bago natin tuluyang umpisahan ang ating diskusyon, ay atin muna alamin kung ano-ano ang mga layunin na inaasahan natin makamit ngayong umaga. Okay, pakibasa ng sabay-sabay ang ating layunin. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na matutukoy sa konsepto at kahalagahan ng Pilipino bilang wikang pambansa. Nakatauhan, nakatahula at nakapagtangka ng pagsasabihan hinggil sa kahalagahan ng Pilipino bilang wikang pambansa at napapahalagahan ang paggamit ng wikang Pilipino bilang opisyal na wika sa edukasyon. Okay, maraming salamat sa pagpapasa. Okay, handa na ba ang lahat? Handa na po, sir. Okay, bigyan mo nga ako ng isang pampalakpak. Okay, talagang handang-handa na kayo para sa ating upang makamit natin ang ating mga layunin sa umaga ito.
so, sino makapagbibigay sa akin na sariling pagpapakahulugan ng wikang pambansa? Okay, Giselle? Okay, para sa akin, ang wikang pambansa ay ito yung opisyal na wika na ginagamit ng Okay, tama. So, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Okay, pakibasa ng kahulugan ng wikang pambansa. Okay, Tommy? Ang wikang pambansa ay wikang itinalaga ng isang bansa na gagamitin ng mga mamamayan ito at magiging tuluyan at representasyon ng pambansang identidad at kultura. Okay, maraming salamat. Okay, so may dalawang batayan para maging wikang pambansa ang isang wika. So, pakibasa ng kung ano ang picture. Okay, Giselle? Ang picture ay hanggang sa salitang Latin na nangungulugang batay sa batas. Okay, so ang picture ay nangangulugang batay sa batas. So, ibig sabihin nito, ang wikang pambansa ay dapat na itinakda at nakasaad sa batas ng isang bansa. Sapagkat ang pagiging opisyal ng wikang pambansa ay kinakailangan na isinasaad at kinikilala sa mga legal ng mga dokumento o sa mga batas na naglalantad sa pagkakaantas nito. So, iyan ang picture. So, ano naman ang de facto? Pakibasa. Okay. Ang de facto ay hamon sa mga salitang Latin na nangangahulugang batay sa katotohanan o umiiral na kondisyon. Okay, so ang de facto ay nangangahulugang batay sa katotohanan o umiiral na kondisyon. So, ibig sabihin din nito, ang wikang pambansa ay ang wikang ginagamit ng mga mamamayan sa pagkikipag-usap sa isa't isa. So, ito yung aktwal na ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap. Halimbawa na lamang ang wikang Pilipino. So, pagkaman may iba't ibang dialekto ang ating bansa. Kung kaya, ginagamit ang wikang Pilipino bilang idiom na opisyal ng komunikasyon na sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap, sa larangan ng edukasyon, sa politika at iba pa. So, kung kaya ito ay umiiral ng wika ng karamihan. So, ito ang de facto. Okay, naintindihan na ba ang dalawang batayan para maging wikang pambansa ang isang wika? Okay, madali. Ngayon ay nagkakapo tayo sa mensahe ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ang maaari kayo lumipat dito kapag hindi ito klaro ang ating. Okay, pakibasa ang mensahe ni Pangulong Manuel L. Quezon noong 1936. Ayon kay Pangulong Manuel L. Quezon 1936, ang mga mamamayan may isang nasyonalidad at isang estado ay dapat magtagay ng wikang sinasalita at namumuhay. Okay, maraming salamat. So, ayon sa mensahe ni Pangulong Manuel L. Quezon sa taong 1936, na kung saan hindi na dapat ipaliwanag pa na ang mga mamamayang may isang nasyonalidad at isang estado ay dapat magtagay ng wikang sinasalitaan at uunawaan ng lahat. So, ito ay naitagana na sa Ligang Batas ng Diabo Bato sa taong 1897 na kung saan ang pagsisikap na magkaroon tayo ng wikang Pilipino o wikang opisyal na gagamitin sa pagkikipagtalastasan ng mga Pilipino sa saan mang dako ng bansa. So, ang Saligang Batas ng Diabo Bato sa taong
pitong tao na gumawa ng pag-aaral sa mga umiiral na katutubong wika sa buong bansa. So, pakibasa ang pitong tao, pakibasa ito lahat. Ang Elizabeth, pakibasa. Kaya mga sumusunod itong gumawa ng pag-aaral sa mga umiiral na katutubong wika sa buong bansa. Una, si Jaime C. Del Arias para sa mga balay. Pangalawa, Santiago A. Munasir para sa mga Ilocano. At pangatlo naman si Berito Soto para sa mga Cebuano. Pangapat, si Casimero F. Perfecto para sa mga taga-Bicol. Ang panglima naman si Felix D. Salas Rodriguez para sa mga Mabanay. Ang ika-anim, si Haji Budu mula sa mga Moro. At kapito ay si Cecilia Lopez. Okay, maraming salamat. So, mula sa pagkakahanin ng mga tao, bumuo ng tulong na gagawa ng pag-aaral sa pagpili ng wikang kabansa, makikita natin dito na sila ay galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So, sila din ay nagsasalita ng ibang wika, tama. So, ito ang mga pitong gumawa ng pag-aaral sa mga umiiral na katutubong wika sa buong bansa. May maliwanag ba? Okay, ngayon ay nadamon tayo sa okay, so ang mga sumusunod, narito ang mga sumusunod na pamantayan na inihanda ng lupon sa pagpili ng wikang magiging patayan ng wika ng bansa. Pakibasa. Okay, Una, ginagamit na nagawaming Pilipino, lalo na sa Maynila, na siyang sentro ng kalakaran. Pangalawa, ginagamit sa pagsulat ng pinakadakilang panitilang Pilipino. Pangatlo, wikang may pinakamaunlad na nalagpas ang mayamang mekanismo at madaling matutuwa ng mga mamamayan Pilipino. okay, maraming salamat. So, mula dito sa pamantayan sa pagpili ng magiging patayan ng wikang pambansa na inihanda ng lupon, makikita natin dito na wikang Tagalog ang nakatugon sa pamantayan ito. Sapagkat tampok ang Tagalog bilang tampok ang Tagalog bilang sapagkat ito ang pinili, sapagkat ito ay ginagamit ng napakaraming mga mamamayan at batay natin bukod pa sa mga kongretong pananaw sa mga lokal na pahayag, publikasyon at mga ulat. Okay, naintindihan na ba ang mga pamantayan sa pagpili ng wika nagiging matayan sa wikang kabansa? Okay. So ngayon ay dadako tayo sa isinisaan sa Artikulo 14 Konstitusyon noong taong 1987. So, pakibasa. Ang legal na batayan, sinasaad sa Artikulo 14 Konstitusyon noong 1987 ang legal na batayan ng konsepto ng Pilipino bilang wikang pambansa at ang magkaroon kadampanin nito bilang wikang opisyal ng komunikasyon at bilang wikang pagturo sa Pilipinas.
Okay, pakibasa ng pang-pitong seksyon. Ang pagkitong section. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggang walang ibang itinatadhana ang batas ng Ingles, ang mga wikang panrelihiyon at pagtulong ng mga wikang opisyal sa mga relihiyon at pagsisilbi ng pagtulong sa mga wikang pagtuturo. Okay, maraming salamat. So, malinaw sa nasabing komisyong pagwika sa konstitusyon, primos inter pares o nangunguna sa lahat ng pagkakapantay o first among equals na ang wikang Pilipino bilang wikang pambansa ay sa konsepto ng multilingual at multicultural na Pilipinas. So, nangangulugan lamang ito na bagaman sapagkat ang wikang pambansa ay napakahalaga, kinakailangan natin diyang prioridad ang wikang Pilipino sa paggamit ng bilang medyong na medyong na komunikasyon sa larangan ng gobyerno o sa edukasyon at iba pa. Okay, so ito ang konsepto ng Tagalog, Pilipino at Pilipino. So ito ang konsepto ng evolusyon ng wikang pambansa mula Tagalog patungong Pilipino hanggang ito ay may tadhana na Pilipino ang wikang pambansa ng Pilipinas. So makikita sa figura ang maliit na bilog na kung saan ito ay kumakatawan sa Tagalog na kung saan ito ay nangangulugan itong pagsisimula ng pagkakaroon ng pagsisimula ng pagkakaroon ng wikang pambansa. So, ito namang maliit ito namang dalawang bilog, ito ang kulay ng itim, ay kung saan ito ay kumakatawan sa Pilipino na kung saan ginagamit ang Pilipino bilang pangalan ng wikang pambansa na batay pa rin sa Tagalog. So, itong malaking bilog naman ay kumakatawan sa Pilipino na kung saan ito ay ang Pilipino ay natadhana na maging wikang pambansa sa taong 1897 sa konstitusyon ng Pilipinas. So, naiintindihan na ba ninyo ang evolusyon, ang konsepto ng evolusyon ng wikang pambansa ng Tagalog mula sa Tagalog patungong sa Pilipino at hanggang sa tinirang ko na maitadhanang wikang Pilipino ang ating wikang pambansa. Naiintindihan na ba? Okay. So, ngayon pagkasilan, pakibasa ng Linguistic Atlas ng Pilipinas. Ayon sa Linguistic Atlas ng Pilipinas, sa PWS noong 2015, ang magkakaroon ng wikang pambansa sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa papel ng wikang pambansa sa mabilis pagkakaunawaan at pagpapasibol ng damdamin ng pagkakaisa. Sa mga anglayan sa archipelago, may humigit kumulang 149 na wika. Okay, maraming salamat. So, marami na mga katanungan ukol sa wikang pambansa. So, naghanda ang linguistic o hinana ng Komisyon ng Wikang Pilipino sa taong 2015 ang Linguistic Atlas ng Pilipinas na magkaroon tayo na napakalagang magkaroon tayo ng wikang pambansa sa pamamagitan ng pagbibigay din sa mga wikang pambansa na mabilis na pagkakaunawaan. Ngayon ay ibasa ang sinabi ni
tumayo si Novi. Okay, so, pakibasa. Bakit kailangan ng ating bansa na magkaroon ng isang opisyal na magagamit ng mga babae ng napakaraming Pilipino? Okay, so bigyan mo ako ng isang letra. Isang letra lamang. Okay, so A. Sige, simulan mo ang pagkanta ng ABCD. A. Okay, so ikaw sasagot sa iyong katanungan. Ang tanong ay bakit kailangan ng ating bansa na magkaroon ng isang opisyal na magagamit at mauunawaan ng napakaraming Pilipino? Para sa akin ay kailangan ng ating bansa na magkaroon ng isang opisyal sapagkat maraming mga retiro dito sa bansang Pilipinas na kung saan ay may kanya-kanya tayong mga katutulong na ginagamit. So, kinakailangan na magkaroon tayo ng wikang opisyal. Ito ay ang wikang Pilipino sapagkat dito tayo lahat ay magkakaunawaan at magkakaintindihan. Okay, so bigyan natin ng aling judicial club si Pilipining Novi. Very good, very good, very good. Okay, so Giselle. Ano ang posibleng mangyayari sa ating bansa kapag inalis ang Pilipino at palitan ng Ingles ang opisyal na wikang gagamitin sa larangan ng edukasyon? Okay, so bigyan mo ako ng isang numero. Dalawa. Okay, isa. Sa Okay, ito kayo sa ikaw ang sasagot sa katanungan. So, pakibasa ng katanungan yan. ano ang posibleng mangyayari sa ating bansa kapag inalis ang Pilipino at papalitan ng Ingles ang opisyal na wikang gagamitin sa larangan ng edukasyon? Sa aking palagay, kapag inalis ang wikang Pilipino at pinalitan ng Ingles, karamihan sa mga mamamayan ay nahihirapan ng makipagkomunikasyon sa ibang kapwa mamamayan sapagkat dito sa ating Pilipinas ay iilan lamang ang may husay sa pagsalita ng Ingles. Kung kaya kung mawawala ang Pilipino, ang mangyayari ay hindi natin makakaunawaan ang bawat mamamayan. Okay, magaling. So, tupak ang kanyang kasagutan. So, bigyan natin siya ng masigapong palakpakan. Okay, para sa panghuling katanungan, ako na lang ang magbabasa. So, bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin upang mapalakas ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga paaralan? So, sino ang gusto mong sumagot? Okay, bang kamay naman? So, ulitin ko ang katanungan. Bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin upang mapalakas ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga paaralan? Okay. Bilang mag-aaral na isang nagpapakadalubhasa sa wikang Pilipino, tumuhin ko talaga na Ulitin ko lang ang katanungan. Bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin upang mapalakas ang paggamit ng wikang Pilipino
10 minuto upang tapusin ang inyong gawain. So, ito ulit ang inyong magiging pamantayan sa inyong gagawin pang gawain ng umaga. So, kinakailangan na mayroong pagtutulungan sa bawat umaga nang sa gayon ay maging matagumpay ang ating gawain sa umaga nito. Okay, ngayon ay natapos na natin ang ating pangtanang gawain sa umaga ito. Ngayon ay tiyak ko kayo ay marami ng alam sa ating paksang tinalakay ng umaga. Ngayon ay meron akong katanungan. So, bilang isang pag-aaral, paano mo mapapahalagaan ang paggamit ng Pilipino bilang opisyal na wika sa edukasyon o sa larangan ng edukasyon? Okay, Giselle. Para sa akin, bilang isa ng aral, paano Paano mo mapapahalagaan ang paggamit ng Pilipino bilang opisyal na wika sa larangan ng edukasyon? bilang isang mag-aaral, mapapahalagaan ko ang wikang Pilipino bilang opisyal na wika sa larangan ng edukasyon ay sa pamamagitan ng pagtuturo ko sa mga estudyante. Kasi ako ay kasalukuyang nagpakalalahasa sa Pilipino na kung saan ang wikang Pilipino rin ang aking medium na gagamitin sa pagtuturo. Kaya, yun ang pinakamabisa na paraan upang mapapahalagahan ko ang wikang Pilipino bilang opisyal na wika sa edukasyon. Okay, maraming salamat. So, bigyan natin siya ng masigabong palakpak. So, sino pa ang gustong sumagot sa katanungan iyon? Okay, Marjorie. Ulitin ko ang katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapahalagaan ang paggamit ng wikang Pilipino bilang opisyal na wika sa larangan ng edukasyon? Bilang mag-aaral ay kung paano gamitin ang Pilipino bilang opisyal na wika sa edukasyon. Kaya lamang ang sinabi ni Giselle na ito ay aking ituturo sa aking mga estudyante So, maraming salamat. So, napakalaga talaga na mayroong wikang opisyal ng isang bansa nang sa gayon ay mapanatili natin ang ating pambansang wika o ating pambansang wika ang wikang Pilipino. So, ngayon ay naiintindihan nyo na ang ating paksa ay magkakaroon tayo ng pasulit. Sagutin lamang ito ng tahimik. May katanungan pa iyan sa likuran. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ang aking
So,